Welcome sa True Tagalog Stories. Dito ko ibinabahagi ang aking interes sa mga nakakatakot na kwento, misteryo at krimen na gaganap sa Pilipinas at sa buong mundo. Kung gusto mo rin ng mga ganitong kwento, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang videong ito. Noong gabi ng July 9, 2024, isang pangkaraniwang araw ang inaasahan ng mga residente, hanggang sa marinig nila ang mga ambulansya, ang pagdating ng mga pulis, at ang balitang yumanig hindi lamang sa komunidad, kundi sa buong United Kingdom. 3 babae mula sa iisang pamilya ang natagpuang patay sa loob ng kanilang tahanan. Pinaslang gamit ang isang sandatang bihirang maiugnay sa modernong krimen, isang crossbow. Ang kaso ay agad naging laman ng mga national news dahil sa pagkabrutal, sa personal na koneksyon ng suspect sa pamilya, at sa katotohanang ang ama ng pamilya ay isang kilalang sports commentator sa radyo. Ngunit ang tanong na gumimbal sa marami, paano nauwi sa ganitong karahasan ang isang dating relasyon? Ang mga biktima ay sina Carol Hunt, 61 years old, ang kanyang mga anak na sina Hannah Hunt na 28 at Louise Hunt na 25 years old. Ang pamilya ay asawa at mga anak ni John Hunt, isang kilalang racing commentator ng BBC. Si Carol Hunt ay inilarawan ng mga kaibigan bilang isang mapagmahal na ina at tahimik na babae na nakatuon sa pamilya. Kilala siya sa pagiging mapag-alaga at sa paglikha ng isang tahanang puno ng pagmamahal at seguridad. Madalas siyang makita sa kanilang hardin, nag-aalaga ng halaman, at nakikipagkwentuhan sa mga kapitbahay. Si Hannah Hunt naman ay isang masiglang babae na may magandang career at matibay na ugnayan sa kanyang pamilya. Inilarawan siyang responsable, supportive na kapatid, at may malakas na sense of humor. Ang bunsong si Louise Hunt ay kilala bilang mabait, masayahin, at may maganda rin relasyon sa kanyang pamilya. Siya ay dating partner ng suspect. Sa kanyang edad, siya ay puno ng pangarap, at ayon sa mga kaibigan, nagsisimula na siyang mag-move forward matapos ang isang relasyon na hindi naging maayos. Ang pangunahing suspect ay si Kyle Clifford, 26 years old. Siya ay dating sundalo at naging dating nobyo ni Louise Hunt. Ayon sa mga ulat, ang kanilang relasyon ay natapos ilang linggo pa lamang bago ang krimen. Inilarawan si Clifford bilang isang taong may tahimik, ngunit minsang impulsive na pag-uugali. May mga indikasyon ng selos, emotional instability, at hirap sa pagtanggap ng hiwalayan. Ayon sa investigasyon, maaaring ang rejection at obsession ang naging pangunahing motibo. Noong araw bago ang krimen, tahimik ang pamilya sa kanilang normal na routine. Walang malinaw na senyales ng nalalapit na panganib. July 9, 2024, pinaniniwala ang dumating si Kyle Clifford sa tahanan ng pamilya sa Ashland Close. Pinaghihinala ang ginamit niya ang dating relasyon upang makapasok o makalapit sa bahay. Sa loob ng ilang oras, naganap ang pag-atake. Nang makauwi si John Hunt mula sa trabaho, natagpuan niya ang kanyang pamilya sa loob ng bahay at agad tumawag sa emergency services. Batay sa paunang forensic findings, ginamit ang crossbow at iba pang paraan ng pananakit. Ang mga detalye ng autopsy ay hindi ganap na inilabas sa publiko upang protektahan ang dignidad ng mga biktima, ngunit kinumpirma ng pulis na ang insidente ay isang targeted attack. Walang public CCTV footage na inilabas na nagpapakita ng aktwal na krimen, ngunit may surveillance na tumulong sa pag-track sa galaw ng suspek bago at pagkatapos ng insidente. Batay sa police investigation, pinaghihinala ang matagal na pinag-isipan ni Clifford ang pagpunta sa bahay ng pamilya. May indikasyon ng stalking behavior at patuloy na pagtatangka na makipag-ugnayan kay Louise matapos ang breakup. Ang paggamit ng crossbow ay nagpapahiwatig ng premeditation dahil hindi ito isang madaling makuhang sandata at nangangailangan ng paghahanda. May mga palatandaan na hindi naging komportable si Louise sa patuloy na komunikasyon ng suspect, ngunit walang indikasyon na inaasahan ng pamilya ang ganitong krimen na mangyayari. Agad na naglunsad ng malawakang manhunt ang Hertfordshire Police. Nakilala si Kyle Clifford bilang pangunahing suspect sa loob ng ilang oras. Ang ebidensya ay kinabibilangan ng forensic findings, relasyon sa biktima, at witness information. May ilang posibleng dahilan kung bakit crossbow ang napili ni Kyle sa Bushey Hertfordshire family murder.
Batay sa police findings, behavioral analysis at mga ulat sa kaso ni Kyle Clifford, may ilang factors na pinaniniwala ang nakaapekto. Una ay ang premeditation at paghahanda. Ang crossbow ay hindi karaniwang ginagamit sa impulsive crimes. Hindi ito sandatang basta makukuha sa pang-araw-araw na sitwasyon. Kaya ang paggamit nito ay nagpapahiwatig na maaaring pinag-isipan at pinlano ang pag-atake. Ang pagpili ng ganitong sandata ay kadalasang indikasyon na may oras ang suspect na maghanda bago ang krimen. Ikalawa, hindi tulad ng baril, ang crossbow ay mas tahimik. Sa residential area gaya ng Ashland Close Bushy, ang ganitong uri ng sandata ay maaaring ginamit upang hindi agad makaagaw ng pansin ng kapitbahay at upang mapanatili ang kontrol sa sitwasyon sa loob ng bahay. Ikatlo ay ang psychological at symbolic factor. Sa ilang kaso ng targeted attacks, lalo na kapag may personal na relasyon ang suspect sa biktima, ang pagpili ng kakaibang sandata ay minsang konektado sa control, intimidation, o fixation. Ayon sa behavioral experts, ang paggamit ng crossbow ay maaaring nagpapakita ng desire na magkaroon ng dominance at takot sa biktima, lalo na kung may emotional motive tulad ng rejection or obsession. Ikaapat, sa United Kingdom, mas mahigpit ang regulasyon sa firearms kumpara sa ibang bansa. Ang crossbow, bagamat regulated, ay mas madaling makuha kaysa baril, kaya minsan ito ang nagiging alternatibo sa mga taong may intensyon na manakit. Matapos ang malawakang paghahanap, natagpuan si Clifford sa Enfield area sa North London. Siya ay naaresto matapos matagpuan na may injuries. Dinala siya sa ospital bago opisyal na ikulong. Sa mga sumunod na buwan ng 2024 matapos ang krimen hanggang sa oras na ginawa ko ang videong ito, ay nagpapatuloy pa rin ang legal proceedings. Ang kaso ay nananatiling isa sa pinaka-pinag-uusapang domestic violence tragedy sa UK. Ang court process ay patuloy at mahigpit ang media coverage. Ipinapakita ng kaso ang panganib ng obsessive behavior matapos ang breakup. Ang emotional rejection, kapag sinamahan ng instability, ay maaaring magresulta sa mapanganib na sitwasyon. Ang pagkawala ng 3 miyembro ng pamilya ay nagdulot ng matinding dalamhati sa komunidad ng Bushy. Maraming tributes, candle vigils at suporta para kay John Hunt. Ang kaso ay paalala sa kahalagahan ng pagseryoso sa stalking behaviors, red flags sa relasyon, at paghingi ng tulong kapag may nararamdamang panganib. Sa likod ng bawat headline ay isang pamilya, mga pangarap, at mga alaala na hindi na maibabalik. Ang kwento ni Carol, Hannah, at Louise Hunt ay hindi lamang isang krimen. Ito ay paalala kung gaano kahalaga ang kaligtasan, pakikinig sa instincts, at ang pagprotekta sa sarili laban sa mga panganib na minsan ay nagmumula sa mga taong minsan nating pinagkatiwalaan.